Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Gilas Pilipinas, interesado kay Jordan Heading, handang ipairam ng Strong Group Athletics. Robert Bolick at Renz Abando, ayaw ng Gilas Pilipinas. Ngayon nga na problemado itong si Coach Tim Cone sa ating national team dahil sa dumaraming injured players ng Gilas Pilipinas. Una na dyan, si AJ Edu, Jamie Malonzo at ang latest addition sa injured list ng Gilas ay itong si Scottie Thompson. At dahil nga sa pagkaka-injury ng nasabing gwardya, ay maraming Gilas Pilipinas fans ang nagsasuggest na i-add si Renz Abando o di naman kaya si Robert Bolick sa ating national team. Pero ayon nga sa inilabas na post nitong si Snow Badwa, the SBP can suggest Robert Bolick to the Gilas pool. Alam nyo na kung bakit? Si Renz Abando nga, medyo hindi daw type A kahit kinakausap na ng SBP. Hindi sila ang nagtitimon sa Gilas. Nagpaiwan pa ng clue si Snow Badwa. Wag na kayo mag-react, ang hahaba ng hair nyo. Ayon nga dyan mga chong, ay mukhang hindi kursonada ng Gilas Pilipinas itong si Renz Abando at Robert Bolick sa ating national team. At sa clue na ibinigay ni Snow Badwa, ay mukhang si Al Francis Chua nga raw ang may kagagawan niyan. At dahil nga sa ipinost na yan ni Snow Badwa, ay nagsisimula na namang magalit yung mga Gilas Pilipinas fans sa ating national team. Kesyo may politika pa rin daw. Pero napakadali nga lang ng sagot kung bakit hindi kinukuha ng Gilas Pilipinas itong si Robert Bolick at Renz Abando para maglaro ngayong Olympic qualifying tournament. Kung kilala mo at alam mo yung coaching style ni Coach Tim Cone, ay hindi nga ito kumukuha ng sobrang player para sa iisang position. Ang kailangan nga ngayon ni Coach Tim Cone ay isang solid point guard na kayang magtimon ng kanilang opensa at may background sa kanyang triangle offense. Unahin muna natin itong si Renz Abando. Sa ngayon ay kasalukuyan nga itong nakapirma sa Strong Group Athletics. Pero ayon sa mga source ay open nga raw ang Strong Group na ipahiram si Renz Abando. Pero ang problema nga ni Coach Tim Cone dito kay Renz Abando ay masyado itong maliit para sa kanyang playing style. Isang ang gwardya itong si Renz Abando, pero ang kanyang laro ay mostly pang forward dahil sa kanyang athleticism, explosive dunks, at yan nga yung gustong gusto ng Gilas Pilipinas fans. Pero eto real talk mga chong, malakas talaga itong si Renz Abando, pero hindi talaga siya yung kailangan ni Coach Tim Cone para sa kanyang sistema na triangle offense. Dahil gaya ng sabi natin kanina, ang laro nitong si Renz Abando ay pang forward. At sa paparating na Olympic qualifying tournament ay naglalakihan nga yung kanilang makakarap, lalong-lalo na sa forward position. Kaya paniguradong magiging liability si Renz Abando at yan nga yung nakikita ni Coach Tim Cone. Pagdating naman dito kay Robert Bolick, although pwede siya sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense, ang problema kay Bolick, wala siyang background sa sistema ni Coach Tim Cone. Ilang araw na lang ay magsisimula na ang Olympic qualifying tournament at napakalaki ng magiging impact sakaling ipasok lang siya basta-basta ni Coach Tim sa ating national team nang wala siyang sapat na background kung papaano tumatakbo ang triangle offense. Lalo na't sa gwardya pa naman nagsisimula yung opensa ni Coach Tim Cone at yan ang position ni Robert Bolick. Sa ngayon ay hindi maganda ang ipinost na yan ni Snow Badwa dahil dyan nga posibleng magsimula na namang maging toxic yung Gilas Pilipinas fans. Sa katunayan, maganda na yung pamamalakad ni Coach Tim sa ating national team. Kaya nga hindi na ito bumuo ng malaking Gilas pool ay para na rin hindi umasa at masaktan yung mga players na hindi mapapasama sa final lineup. At ang pinaka top priority ni Coach Tim ay makabuo sila ng solid team chemistry. Sa ngayon ay si Coach Tim Cone lang ang nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti sa Gilas Pilipinas. Yung mga nire-request ng Gilas fans na mga players na idagdag sa lineup ay paniguradong naisip na yan ni Coach Tim Cone bago nyo pa i-post sa social media. Ang gusto lang ni Coach Tim at ng Gilas Pilipinas
ay ang ikakabuti ng ating national team. At habang ine-edit ko nga ang video na ito, noong pumutok nga ang balita na handa ang Strong Group Athletics na pahiramin si Renz Abando at Jordan Heading, ay naglabas nga ng panibagong article ng Spin.ph. Ay binulagar nga ni Jacob Lau na mayroong high-ranking SBP official ang tumawag sa kanila. Nakausap na nga raw sila at ipiniliwanag na matagal na raw nilang gusto yung mga players. Ang kaso nga lang may commitment na sa Strong Group Athletics. Sinabi nga rin daw nila sa SBP official na handa sila na pahiramin ang mga nasabing player. Sa ngayon nga raw mga chong, ay ang tinitignan ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay itong si Renz Abando at Jordan Heading. Isa nga sa dalawang player na yan mga chong ang kinukuha ng Samahang Basketball ng Pilipinas para pumalit kay Scottie Thompson na may iniindang back injury. Para sa akin mga chong, sa pagitan ni Renz Abando at Jordan Heading ay mas magandang itong si Jordan Heading ang kuhanin ni Coach Tim Cone. Dahil ang laro nga nito ay napaka-versatile player. Kaya nitong magtemon ng opensa at magaling mamasa. May katangian nga ito ng isang pure point guard. At the same time, napakaganda nga ng 3-point shooting nitong si Jordan Heading, which is kailangan na kailangan ni Coach Tim Cone ngayong Olympic qualifying tournament dahil hindi nga nila kakayanin na may pagsabayan dahil malalaking players ang kanilang makakarap. Sa ngayon ay magandang balita. Open na open ang Strong Group Athletics na pahiramin ang isa kay Renz Abando at Jordan Heading. At tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung sino nga ba yung pipiliin ni Coach Tim Cone. Ito nga bang si Renz Abando o si Jordan Heading?